Natunto at inaresto ng tracker team ng CIDG si alias Marlon sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga nitong Huwebes. Kapwa siya akusado ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at Cassandra Leong sa kasong Qualified Human Trafficking in Persons kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub The Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Porac, Pampanga. Si alias Marlon umano ang Operations Officer ng security agency na nag-o-operate nang mangyayari ang sinasabing human trafficking sa Pogo Hub. Kabilang sina alias Marlon, Harry Roque at Cassandra Leong sa 51 individual na inisyuhan ng arrest warrant ng korte sa Angeles City, Pampanga. Nagsisimula na tayo sa pag-hunt ng mga co-accused ni Roque. So itong isa na to nakuha natin ng May 22. Siya ay nasa kulungan na. Lumabas ulit ang isa pang warrant na isinerve na lang din natin sa loob na ng kulungan. Nakikipag-ugnayan na rin ang CIDG sa Interpol para naman sa pag-aresto kay Harry Roque na nasa The Hague, Netherlands. Matatanda ang kasalukuyang humingi ng asylum si Roque sa naturang bansa dahil umano sa political persecution sa kanya sa Pilipinas. Very active member country of the Interpol and we are rendering them cooperation. So we do believe na ganun din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Nandun pa lang tayo sa pagdodocument ng lahat ng ito at nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Ang Interpol Red Notice sa isang request sa mga law enforcement sa buong mundo para hanapin at pansamantalang aristuhin ang isang taong pinaghahanap ng isang member country o ng International Tribunal dahil sa mabigat na krimen. Ito'y habang hinihintay ang ekstradisyon, pagsuko o katulad ng mga legal na aksyon. Sinimula na rin ng Department of Justice ang pagproseso sa pagkansela ng pasaporte ni Harry Roque sa Angeles City Regional Trial Court. Ayon pa kay Rimulya na kapag inaprubahan na ng korte ang pagkansela sa pasaporte ni Roque, isa sa ilalim na siya sa proseso ng deportasyon pabalik ng bansa. May natanggap rin naman ng ulat si Rimulya na may 3 pasaporteng hawak si Roque. Documented alien na siya. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking. Ang mahalaga, talagang mapilit na siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Kinumpirma rin ni Rimulya na may mga isinampang hold departure order sa korte laban sa iba pang akusado sa kaso. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! O yan mga kabunyog may ginawa na namang panibagong hakbang ang DOJ. Inanunsyo ni Secretary of Justice Boying Rimulya na pinapakansila na nila sa DFA o Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Harry Roque. Yun, tapos na. Tapos na si Harry Roque. Yan ang latest mga kabunyog. Gaano ka-importante yan na makancel ang kanyang passport? Pag wala ka ng passport, hindi ka na pwedeng magbiyahe kung saan-saan. Hindi ka na pwedeng magpalipat-lipat ng bansa. Wala ka ng passport At ang isa pang mangyayari dito, kapag na-deny yung application ni Roque ng political asylum, kasi nag-a-apply si Roque ng political asylum sa the Netherlands. Kapag na-deny yun, wala na siyang pasaporte, documented alien na siya. Undocumented na alien. Hindi siya mapuprotektahan ng asylum kasi kung denied nga ang asylum. Kaya ang itong paglakad na ito ng DOJ na pinapakancel na ang passport ni Roque, preparasyon yan kapag nag-declare na o dininay ng Dutch government, hindi inaprubahan ng Dutch government. Kapag hindi naaprubahan ng Dutch government ang political asylum application ni Roque, at wala na siyang passport, wala na. Ang gagawin sa kanya, ipapadeport pabalik ng Pilipinas.
Yan ang mangyayari kay Roque. Kasi wala na siyang passport, canceled na. Pagkatapos denied pa ang political asylum niya, anong mangyayari sa kanya sa the Netherlands? Undocumented alien siya. Dahil undocumented alien siya, pwede na siyang ipa-deport pabalik sa ating bansa. O yan, mga kabunyog ha. Kaya, actually, ang sinasabi ng DOJ, inaasahan nila, naniniwala sila na madi-deny ang application ng asylum ni Harry Roque. Bakit? Ang political asylum kasi ang ibig sabihin yan, ginigipit ka sa bansang pinanggalingan mo. Yan ang ibig sabihin ng political asylum eh. Humihingi ka ng pagkalinga ng bansa na pinuntahan mo kasi ginigipit ka, delikado ang buhay mo sa bansang pinanggalingan mo. Yan yung ibig sabihin ng political asylum. Si Harry Roque, alam niya na kasi yan, nalalabas talaga yung warrant of arrest na yan tungkol sa qualified human trafficking. Mabigat yung kaso na yan kasi Nobel yan. Kaya ang ginawa ni Roque, pumunta nagkataon na naaresto na si Duterte, pumunta siya sa The Hague, sa the Netherlands. Pagdating doon, para hindi siya maaresto, kung sakaling lumabas na ang warrant of arrest niya galing nga sa Pilipinas, ang ginawa niya, nag-apply siya ng political asylum. Dahil sa political asylum, hanggat hindi pa natatapos yung application mo, hindi pa ito dinideny, dalawa lang naman ang mangyayari, mag-grant o ma-deny ang application mo for political asylum. Pag nag-grant yung political asylum niya, doon na talaga yan titira si Roque sa The Hague, sa the Netherlands. Puprotektahan na siya ng the Netherlands kasi inaprubahan ang political asylum niya. Pero pag na-deny yung kanyang political asylum at wala na siyang pasaporte kasi kansilado na, wala nang choice ang Dutch government kundi undocumented alien na siya, wala nang choice ang Dutch government kundi i-deport siya pabalik ng Pilipinas. Yun ang mangyayari. Kaya sabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, ito na. Pinakancel na namin ang passport sa DFA. Ngayon, pwede na ba siyang arestuhin? Hindi pa. Kasi nga may political asylum application si Roque sa the Netherlands. Pero pag na-deny ang asylum application niya, ang political asylum application niya, at wala na siyang passport kasi kansilado na, ipapabalikin na siya sa Pilipinas. Ngayon si Roque mayabang nang hahamon. Hinahamon ng DOJ. Sabi ni Roque, hinahamon ko ang DOJ, sige, pauwiin nyo ako diyan sa Pilipinas, tingnan natin kung magagawa nyo. Mayabang kasi si Roque kasi nga, naniniwala siya na magagrant yung kanyang political asylum. Yun ang niya, yun ang paniwala niya. Kasi paniwala si Roque na may political persecution sa kanya. Ibig sabihin, ginigipit siya sa bansa natin. Pero pag naliwanagan naman ang Dutch government na hindi naman pala ito pinipersecute politically, mayroon naman pala talaga itong mga kaso kasi at mabibigat pala ang kaso dahil qualified human trafficking. Sa Europe kasi, lalo na dyan sa the Netherlands, mabigat kapag ang kaso human trafficking. Lalo na ang kaso niya, hindi naman ordinaryong human trafficking, hindi simple human trafficking, qualified human trafficking. Kaya, pag nalaman ng Dutch government na yan pala ang kasong kinakaharap niya sa Pilipinas, may matibay palang mga ebidensya laban sa kanya, ay wala, sa tingin ko. At yan din ang tingin ng DOJ, madi-deny ang political asylum application. Madidina yan. Kasi makikita naman ng sabi nga ni Panelo, tama naman si Panelo eh. Sabi ni Panelo, paano naman nasabi na ginigipit siya dahil sa pagiging kritiko ng administrasyon? Sabi ni Panelo, sabi ni Panelo, bakit siya raw? Kritiko rin naman siya ng administrasyon, mas matindi pa nga daw siya mag-criticize. Pero bakit daw hindi siya kinakasuhan? Sabi ni Panelo. Kasi sabi ni Panelo, wala naman akong ginawang krimen eh. Okay, kung ang ginawa ko, pag-criticize lang sa gobyerno ni PBBM, administrasyon ni PBBM, wala akong alam na kakasuhan ako dahil lang doon. Kaya si Roque, sabi ni Panelo, hindi naman kinasuhan yan dahil sa kritiko siya ng gobyerno. Hindi.
Kasi kung totoo yan, bakit kami na mga kritiko ng gobyerno, sabi ni Panelo, hindi naman kinakasuhan. Siya lang naman ang kinasuhan. Bakit? Eh kasi may mga ebidensya talaga sa kanya. May mga ebidensya, matibay ang ebidensya sa kanya na involved siya sa illegal na pugo. Yan yung tama yun. Pag nakita yun ng Dutch government na nga, hindi naman pala ito pinipersecute politically. Talaga lang may mabigat itong krimen sa Pilipinas at qualified human trafficking, kaya pala ito may warrant of arrest. Nakita yan ng Dutch government, hindi igagrant ang political asylum ni Roque. Once na hindi mag-grant ang political asylum niya at wala na siyang pasaporte kasi kansilado na, obligado siyang i-deport pabalik sa Pilipinas. Alam nyo, hinihintay natin yung ganung sandali na papabalikin sa Pilipinas si Roque at makukulong katulad ni Kibuloy. No bail. Sabi ni Supremo, may kaso si Roque kaya pauwiin yan. Yan na nga. Ang sabi naman ni Roque, yun daw kaso niya at warrant of arrest na inisyu ng Korte ng Pilipinas, yan daw ang gagamitin niyang ebidensya na ginigipit siya sa Pilipinas. Sabi ni Willis Mill, Recto, ano bang maipanalo mong kaso? Asylum seeker yan. Asylum seeker, ibig sabihin, nag-a-apply. Seeker, ibig sabihin, humihingi siya, naghahanap siya ng asylum sa the Netherlands. Applicant siya, seeker. Political asylum seeker. Hindi pa siya grantee. Hindi pa ginagrant ang political asylum sa kanya. Dahil hindi pa siya political asylum grantee, hindi pa nagagrant yung political asylum niya, hindi pa sigurado. Posible pang ma-deny yun eh. At ano ang pagbabasihan ng Dutch government para i-deny yun? Ay di siyempre, titingnan, ginigipit ba talaga ito sa bansang Pilipinas? Pag nakita ng Dutch government, hindi naman pala ito ginigipit, may kaso talaga ito. Di ba? Ano yan? Ito yan mga kabunyog, mga kabayan. Ano itong na to? Tama itong ginagawa ng DOJ. Ang ginawa kasi ng DOJ, pinapakansil na yung passport para pag na-din na yung application ni Roque ng political asylum, papabalikin na siya sa Pilipinas. Okay? Sige mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.